Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana. Ali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. At ngayon po ay unang araw ng buwan ng Marso. January, February, March. At sa loob ng buwang ito ay ipagdiriwang natin ang dakilang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Muli, ang paanyaya sa atin ay makipagkasundo, humingi ng kapatawaran, magbalik loob sa Diyos. Lahat ng kung anong meron tayo, yan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Lahat ng biyaya. At walang sino man sa atin ang pwedeng magsabi na wala siyang tinanggap mula sa Diyos. Sa talinghaga na narinig natin na ibinigay ni Kristo tungkol dito sa may-ari ng ubasan na kanyang inayos, binakuran, bago umalis, ipinagkatiwala sa kanyang mga alipin o mga pinagkatiwalaan, hindi kanila. Yun nga lang, nagkaroon ng problema dahil sa talinghaga,
yung pamamahala o pagtitiwala na ibinigay sa kanila ay inabuso at inari nila na kanila ang lahat ng bagay na mayroon sila. Kung tutuusin po, no, sabi nga dito, pinabalik niya ang kanyang mga alipin sa kahuli-hulihan yung anak para humingi lang ng kaparte. Hindi naman kukunin lahat. Hindi babawiin lahat. Kundi yung kaparte, para nang sa ganon ay para bang mas ma-feel pa nila, no, na talagang kung gaano sila minahal nung may-ari ng ubasan. At ito yung tumutukoy, no, sa ating Panginoon. Ngayon, ano ba nangyayari sa atin? Kung titingnan natin ito sa Ebanghelyo at unang pagbasa natin, kapag pumasok sa puso ng tao ang kasakiman o mas naiintindihan pa natin yung salita kasing kaswapangan, doon tayo nagkakasira-sira. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang swapang. Pangit man na salita, pero dyan talaga tayo eh. Nagiging swapang tayo kapag inaari natin yung mga bagay na hindi naman sa atin, pero kinukuha natin. No? Hindi lang basta kinukuha ay inaagaw natin, inaagawan natin. At yan yung isang, di ba, pag sa isang pamilya, sa magkakapatid, kapag ang isang miyembro ng pamilya ay feeling natin, di ba, no? Feeling natin ay inaagawan tayo. Feeling lang naman natin ay nawawalan tayo dahil sa kanya, doon tayo nagsisimulang magselos, mainggit. Tapos, mananahimik, kikimkimin ang inggit at selos na ito. Hanggang sa tumanda na tayo, hindi tayo nagpapansinan. Dahil lang yan doon, kaya maganda po yung kwento sa unang pagbasa, no? Kwento ng magkakapatid. At ito yung sumisimbolo sa 12 lipi ng Israel na nagkahiwa-hiwalay din, nag-aaway-away din. So, nangyayari sa loob ng pamilya, nangyayari sa buong bansa. Kanya-kanyang bansa, di ba? Ang buong mundo, kung tutuusin, bakit naghihiwa-hiwalay? Bakit ayaw magtulungan? Kasi may ibang bansa, aagawin ang kayamanan o ang yaman ng isang bansa para sila yung mas tumanyag. Sa ating bansa, gusto pang pag-iwahiwalayin ang Luzon, Visayas at Mindanao kasi gusto natin magsulok, gusto natin tayo lang. Sa simbahan, hindi rin nakakalagpas. Mga miyembro ng mga organisasyon, mga naglilingkod, pag pinamamayani yung inggit, yung pride, akin ito, kami ito, nauna kami dito, dito na kami tumanda. Diba? Kwento natin to. Kaya nga, no, nasa loob tayo ng panahon ng Kwaresma, para pag nilayan natin, anong nangyayari sa atin? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, alisin mo ang inggit. Alisin natin yun. Ikaw lang naman yan. Tayo lang naman kasi yan. No? Kung hindi mo aalisin ang inggit sa puso mo, hindi mo makukuhang maging masaya at lalong-lalo na hindi mo hahayaan at hindi ka papayag maging masaya ang ibang tao. At kung tutuusin po, no, sa kwento natin, saan ka dinala o dinadala ng inggit, ng pride, ng kasakiman na nandiyan sa puso natin? Saan ka dinadala?
Kasi kung hindi na talaga nagiging mabuti, itigil mo na. Parang hayaan mo, i-let go mo na. Ipaubaya mo na. Yung takot mo na mawawalan o maubusan ka, mauunahan ka, iniisip mo lang yan. Tumatanda. Yung realidad po, tumatanda na ayaw pa rin mag-usap. Tumatanda na, ayaw pa rin magpansinan. Pag nagkakwentuhan, di ba may mga ganun, no? Pag nagkakwentuhan, anong pinagmulan? Kasi hindi kayong binilhan ng bagong damit. Di ba? Nung tatay, yung pag binalikan mo lang naman Yung lumang sapatos, yun yung pinasuot sa'yo. Pero yung ito, yung kapatid mo, bago. Pero hindi mo na siya pinansin. Ano mangyayari sa atin ito? Kaya ayusin. May pagkakataon pa, may panahon pa tayo, at nawa, samantalahin natin ito. Huwag tayong mamuhay doon sa pangit na pag-uugali natin. Na siya rin namang ginagamit na panunukso ng demonyo sa atin. Pakinggan natin ang mga salita ni Kristo na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Amen?